Guys, good morning. Ma-share ko lang at sigurado ibang mga pipe na nakaranas na rin dyan ng mga salita ng iba. Nakakasakit, medyo masakit din titingnan, pero tayo bilang mga gwardiya, hindi lang naman gwardiya, kahit nga pati pulis, sundalo, ginagamit nila yung permanent maximum tolerance. Sino mga nakaranas ditong 5-9 na apihin ka, salita ka ng masama, kahit yung ginagawa mo ng trabaho mo, kung sabihan ka pang gwardiya ka lang, kaya ba yung trabaho mo, tingin ng iba, well, hindi naman lahat, pero ang iba dyan, ang tingin sa'yo bilang kasi gwardiya ka lang, malit ang tingin sa'yo. Kung ano-ano pa maririnig mong salita sa ginagawa mo rin trabaho mo. Madating pa sa puntong maliting ka lang, light-lighting ka. Kasi nga ibang gwardiya pag di nakapagtimpi, naubusan ng pasensya, nakakasagot din ng hindi tama. Hindi porke gwardiya ka, pulis ka, sundalo ka, normal na tao lang naman din kami. Tayo, diba? Nakakaubos din ng pasensya sa totoo lang. Kung mayroon man unlimited ang pasensya, isa lang ang may dala nun. At yun na hindi natin may higitan kahit kailan. Alam nyo na yun kung sino. Hindi ba nga, mayroon pa nga dyan, siguro rin nakapagtimpi, hindi na nakapagpasensya, bigla na lang namamaril. Marami na rin yung mga nababalita dyan sa TV, involved gwardiya. Hindi na malatang gwardiya, porke gwardiya ka, bababa na yung uri ng tingin sa'yo. May ibang gwardiya dyan, kung di natin mamantangin lang natin, kung sumasahod naman daig pa yung mga di opisina. Totoo yan, naniniwala ako dun. Although may mga gwardiya, depende sa agency nila kung gaano kalaki binibigay sa kanila, sweldo nila. Hindi lahat parehas. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Hindi totoo. Tingnan yung mga pulis. Pag naka-standby sa isang lugar, kay cellphone o kaya mapasok sila sa mga 7-Eleven, mall, naka-standby, masakit sa mata ng mga tao, lalong-lalo yung mga nasa public place, yung mga pulis. Oo, mayroon din mga pulis na gumagawa rin ng kalukuhan, pero mas marami pa rin gumagawa ng matino. Hindi lang pulis, sundalo. Hindi mawawala yan. Baga sa pagkain, sa Ricardo, hindi makukumpleto pala sa pag ulang sa patarikado. Katulad lang din sa atin. Hindi naman pwedeng puro katahimikan. May gagawa ng kalukuhan. Depende kung sa anong bagay na para sa anong ginagawa nila.
Pero sa amin, ako, although, di pa naman ako nakaranas ng gano'n. Yung maliit din ako, yurakan yung uniforme ko bilang gwardiya. Sa totoo lang, di lang naman uniforme ko yung ginagalang ko. Pati na yung mga nagsusot ng uniforme, mga kapulisan, kasundaluhan, BI, mga nito yung mga Army Navy, gano'n. Saka PDEA. Hindi mawawala sa mata ng tao, lalo mga nasa public place. Sanayan na lang. At saka meron din mga gwardyang gumagawa ng kalokohan, katarantaduhan. Lalo na yung mga mga gwardiya, mga nasa private place yan nag-duty, trabaho. Lahat yan naman private area. Siguro ako sa tagal ko na rin. Di pa naman ako umaasinso, Yung pa rin naman ako hanggang ngayon, gwardiya pa rin. Nakaranas na nga rin ako nung may threat sa akin, yung may galit, pagbabantaan. Oo, iniisip yun. Alam ko naman kasama na sa trabaho yan. At doon naman sa bakit nayuyurakan tayo ng mas nakakata sa atin, may kaya. Ako siguro, depende ako. Magkakaiba kasi ang diskarte bawat gwardiya. Magkakaibang strategy ng trabaho natin bilang mga gwardiya. Siguro, depende sa approach, assist, respeto, galang, ganun. Depende rin kung paano mo i-approach yung tao, assist. Siguro kung maganda lahat kung ganun laging ginagawa mo, siguro yung tao na sobrang mainit ang ulo, may problema, may magandang approach. Unang-una, ako, para sa akin unang-una ginagawa ko, ngiti, saludo, magbigay ng galang, at tinhinan kunti ang pag-usap. Na kunwari para na kayo magkilala, yun ang diskarte ko . Di ko pa nararanasan yung sabihan ako noon kung ano sa magsalita. Siguro meron, katulad dito sa duty ako, construction, may naririnig ako dyan, mga trabador, ibang tao man dito na nakakarinig na akong sabihan akong mayapang, ambog, siga. Marami bis ko na naririnig yan, kahit sa ibang side pa yung pinanggalingan ko. Pero hindi ko masisisi kung gano'n yung tingin sa akin. Hindi ko problema na nila yun. Para sa akin, kung sinasabihan man ako ng gano'n, ambog, siga, mayabang, siguro attire ko na bilang security. Ako di ako makikipagplastikan dito. Siguro sa dami na rin nakasama kong gwardiya. Bilang gwardiya ka, nasa isang establishment ka naka-duty, katulad nito, private area naman din to, construction. Paglalambot-lambot ka lang, pahina-hina ka, tawanan ka lang. Hindi mo magagampanan yung responsibilidad mo bilang gwardiya.
tuturpahin ka, sakayan ka, sasakay ka sa mga anong pakulo. Ako hindi. No, tropa kung tropa. Pero kung may mali, tinatabla ko. Marami na akong ginawang ganyan. Meron pa ako dyan, tropa. Maunang kalokohan, hinuli ko. Kung mayroong mga kapanood dito, may makakapagsabi dyan totoo. Totoo lang. Kasi siguro, sa ganun yung, ewan ko, siguro sa galaw ko sa trabaho ko, kilos ko, pananalita ko. Kaya ako tinatawag na mayabang, hambog, siga. Hindi magpapa-apekto dun. Kung ano yung attire ko, kung ano yung kilos kong ganun, yung attire ko bilang gwardiya. Katulad yung mga polis, pag nagpag-usap yan, lalo na yung mga investigador, nako, hindi yan pabara-bara magsalita yung mga yan. Puro diretso yan. Kasi kasama sa training nila yan, lalo na yung mga sundalo. Gano'n yun sila. Kaya lang pagkakaiba lang namin din sa pulis, sundalo. Kami kasi nasa private police kasi kami. Kaya kadalasan mararanasan namin sa isang establishmento lang. Minsan yan, dumarating ka sa punto, di ginagalang uniforme mo. Pero kung hindi ka sanay, simple lang naman sabi nga lang, kahit gaano kahirap, masabihin nila, gampanin mo lang yung trabaho mo. Tanggalin ka man nila dyan dahil hindi ka nakisama, hindi mo pinagbigyan. Para sa akin, hindi naman gaano masakit sa akin yun. Isa lang rason ko. Papatanggal ako sa trabaho, pero hindi mo papatanggalan ng lisensya. Pwede ba kong patanggalan ng lisensya? Depende kung anong ginawa ang kasalanan o violation. Kung karapat dapat pa ako tanggalan ng lisensya. Kasi hindi lang naman yung isang trabaho. Hindi lang naman yun ang trabahong pwede mo pagtrabahuan. Yung iba kasi ang tingin nila porket naka-uniforme ka, naka-duty ka, palakad-lakad ka. Pero ang totoo kasi hindi nila alam kasi hindi nila danas yun. Marami din ginagampan ng tungkulin ng gwardiya at sinusunod ang gwardiya sa isang establishmento na may nagpapatupad na gwardiya ang tutupad. Kadalasan pa dyan, yung nagpapatupad at yung tumutupad na nagkaroon ng problema, hindi ka na i-cover up dun sa nagpapatupad. Minsan dumadating pa nga, ikaw na nga yung tama, ikaw pa yung nasa mali. Diba? Pero pag ikaw rin isang gwardiya, may diskarte ka at may lakas loob ka rin, kaya makipagsabayan kahit sino po man din ang matataas na posisyon sa establishmento pinagtatrabahoan mo, alam mo mali. Kung hindi ka pa sisindak, may panalo ka. Kasi ang loyalty mo nasa kliyente, nasa may-ari. Hindi kung sino-sinong may mga posisyon sa isang establishmento. Kasi yung may-ari ng papasweldo, andun yung loyalty mo, honesty mo. Kasi siguro ibang gwardiya kung bakit nagiging sunod-sunuran sa iba. Kasi maunawaan din natin, hindi pa man nila nakukuha ang ibang taktika o diskarte o paano makikipag-usap. Marami dyan ay ilang
nahiya, mahinang loob. Totoo yan. Meron na akong mga nakasamang ganong gwardiya. Pero kung nasamuhan mo, para sa akin, kung may nagreklamo, nagalit sa akin, pabor sa akin yun. Bakit? Bakit sinareklamo? Nagagalit? Dahil ginawa mo yung trabaho mo. Kasi hindi mo pinagbigyan. Sinusunod mo lang yung trabaho mo. Dumating pa nga sa punto sa akin, nirereklamo ko. Marami na, kahit dito sa site na to, marami na nagreklamo sa akin. Pero naantay kong ipatawag ako. Hindi man ako pinapatawag. Kasi alam ko, wala akong ginagawang mali. At totoo lang, hindi naman sa pagyayabang. Hindi na lang naman 1 beses, 10 beses pinatunayan ko sa bilang pagiging gwardiya. Pagiging lakas loob ko rin. Kaya nga nasabi ko kanina, dumating na sa puntong sa akin na may threat, may mga threat sa akin, may pagbabanta. Meron pa nga akong, parang sabihin, babarilin, bibirahin sa labas. Dumating na sa akin yan. Pero hindi ako nagpapadala doon sa mga ganong banta lang. Kasi ganito yan. Basta alam mo wala kang ginawang mali, ginawang trabaho mo, wala kang dapat ikatakot. Ikatakot mo kung may ginawa kang katartaduhan, kamalian, na hindi naayon sa trabaho mo, yun ang katakutan mo. Hindi nakasiraan sa sarili mo. Kasi siguro kung makakaunawa lang dito sa mga pinagsasasabi ko, sigurado yan, 100%. Kapwa ko gwardiya, pulis, sundalo, PDEA, ilang makakaunawa doon dahil hindi man kami pare-pares ang trabaho. Pero pare-pares namin nararanasan yan sa mga mata ng ibang tao na nahusgahan. Ito yun. Ang sa ngayon, ito lang muna. Share lang. Wala namang binabanggit itong mga pangalan ng tao. Kung maaari, magustuhan nyo, pa-subscribe naman sa YouTube ko. Papalo na rin sa Facebook. Pa-share. Pareak na lang. Maraming salamat sa oras sa binigay nyo. Ingat lang ang lahat. Tuloy lang hanap buhay. Paalam.